Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para sa inyo. Ayan, no mga ka-girlmates, mapapansin nga po ninyo, mainit na nga ang ating panahon. Ayan, at ang panahon natin ngayon ay di natin masabi, no? Minsan biglang umaambon, ayan, minsan makulimlim, pero talaga sunod-sunod na po talaga ang pag-init ng ating panahon ngayon. Kaya naman at malapit na nga mag-summer, no, mga ka-girlmates. Ayan, no, malapit na mag-summer. Ayan. Ano nga ba dapat nating gawin, no, para hindi na tayo mag-alala o para hindi tayo mag-alala, ayan, sa darating na sobrang tag-init. Ayan. No, karamihan kasi sa may mga sakit na GERD, hindi na po masyado naliligo dahil natatakot nga po maligo. Dahil nga po ang iba ay nagkaroon nga po ng panic attack. Ayan, no? At nagkaroon ng anxiety. Ayan. Kaya naman, kailangan po talaga ay maligo mga ka-girlmates, lalo na po mainit ang panahon. Ayan, no? Ang pinakamaganda na oras ng pagligo ng ating mga kayo, 'di ba? Syempre kayo, kayo nga kayo yung pinag-aano yan. Para sa inyo ngayong video na 'to. Ayan. Kalimutan ko na 'yan. Sige. Kasi alam niyo bakit na medyo nadi-distract ako, no? Kasi yung cellphone ko ay sira na po, no? 'Di bale, malabo, hindi ko masyado nakikita yung sarili ko. Kaya ayan, no? Kung ayan, no? Baka meron po kayong sirang cellphone na pwede pa magamit, hingiin ko na lang. Ayan, sige. Ayan na nga, no? Ang magandang oras ng pagligo ninyo, mga ka-girlmates, ay pag gumising kayo sa umaga, syempre po, mag-stretching muna. Stretching. Ayan, no? Magpapakita ako sa inyo ng mga video sa susunod kung ano yung mga pwedeng stretching na pwede sa inyo. Ayan. Pagkatapos ng stretching, syempre pagtayo mo pala, una-una, magpasalamat ka muna sa Diyos na may panibagong buhay ka ngayon at nagising ka. Pagkatapos sa pagtayo mo, stretching muna. Ayan. Kasi kadalasan, katulad natin, no, may mga sakit na GERD, lagi lang nakaupo, mabilis po sumakit ang mga katawan. 'Di ba? Kaya kailangan sa pagising mo pa lang, bago ka gumawa, lakad-lakad, mag-stretching ka muna. Ayan, mali mo, meron kang buhatin na mabigat, tapos hindi ka nakapag-stretching. Sasakit po talaga ang mga braso mo, yung mga dito mo. Ayan, ano? At yun na nga, pagkatapos ng stretching mo, kain ka muna, mag-almusal ka muna. Ayan. Habang nag-aalmusal, ka, magpakulo ka na ng tubig. Kasi yung tubig na yun, ihahalo mo yun sa tubig na gagamitin mong panligo. Ayan, no? Almusal ka muna. Pagkatapos mo mag-almusal, ayan, no? Syempre, or mainit pa yung tubig, wag mo muna ilagay sa tubig na gagamitin mong panligo. Mag-walk ka muna para matunawan ka. Siguro naman yung pag-walk mo, wag naman naabot ng 1 oras. Kasi pag 1 oras, malamig na yung tubig mo talaga, na ininit mo. So, hindi mo na siya pwedeng ihalo sa tubig na natural. Ayan. No, walk ka muna. Pagkatapos, pag ma-feel mo na okay na yung pakiramdam mo, pwede ka na maligo. Kasi, hindi po pwede maligo agad pag busog ka pa, kakatapos mo lang kumain. Kasi nga po, magiging mabigat yung pakiramdam ng tiyan mo, mahirap matunawan. Ayan, yun po yung, yan yung mga nabasa ko, yan yung narinig ko. Ayan. At, ayun na nga, pag okay na yung pakiramdam mo, siguro mga 30 minutes, 30 minutes ka nag-walk. Ayan. Syempre, pag-walk mo, pwede sa loob ng bahay, pwede sa labas lang ng bahay, sa tapat lang ng bahay. Ayan. Pagkatapos noon, yung tubig na ininit mo, kung tapos na kumulo, mainit na, or mainit pa rin, ihalo mo na sa tubig na gagamitin mong panligo. Ayan. So, yung maligo ka sa umaga, mga ka-girlmates. Huwag mong papalipasin yung tanghali, yung hapon, bago ka maligo. Kailangan sa umaga pa lang simulan mo ng pagligo. Bakit? Kasi ang taong naliligo sa umaga ay nakaka-refresh ng utak. So, mawawala ang mga negative na mga iniisip mo. Ayan, puro positive lang yung maiisip mo, masaya sa pakiramdam, presko sa pakiramdam. Ayan, no, mga ka-girlmates, no, maganda. Ayan, maganda po yung ganong oras ng pagligo. Ayan, kasi ako,
Dati talaga di ako naliligo nung may sakit ako. Pero nung nalaman ko yun, mas pinili ko na lang na mas maligo ako, lalo na sa umaga, para sa buong araw, yan, punas-punas ng pawis. Pero mga ka-gird mates, kung kaya nyo naman, no, dahil nga mainit yung panahon, okay lang na maligo kayo sa umaga at sa hapon. Ang hapon, afternoon, yan, no, mga 1 o'clock, yan. Maligo po kayo pagkatapos nyo ulit kumain. Ayan, no. Pwede po talaga tayo maligo kahit 3 beses pa or bago matulog sa gabi. Pwede po tayo maligo. Kaso nga lang, dahil nga kayo, mga ka-gird mates, no, medyo may iba nga po dito sa atin na may mga sakit na ganyan na natatakot nga po maligo. Ang pagligo po ay nakakatulong po yan sa pakiramdam natin para mapabuti, para maging masaya ang pakiramdam natin, maging presko. Kasi po, ang init po ng panahon ngayon ay nakakapag-triggered, no? Parang GERD, hello, yan. Nakakapag-trigger po yan nang nararamdaman natin, no, may anxiety ka na, may acid reflux ka pa, ayan, may heartburn ka pa, ayan, 'di ba? So, tumitigas pa yung tiyan mo, nahihirapan ka pa huminga, tapos sinabayan pa ng init ng panahon, pagkatapos hindi ka pa naligo. So, mas magiging grabe po ang pakiramdam natin. Pag hindi po tayo maligo, mas mahihirapan tayo. Ayan, no? Kaya dapat, ngayong tag-init, ay maligo. Ilang minuto na ba to? Wait lang. Ilang minuto na. So, 6 minutes na yung aking video. Ayan, no? Kaya yun, mga ka-gird mates, no? At syempre, iwasan po uminom ng malamig na tubig, yung may ice. Huwag po kayo iinom no, kahit mainit ang panahon. Kasi nga, dahil nga may acid reflux tayo, mas gusto natin na nare-relax ang pakiramdam ng ating tiyan. Ang iinumin lang natin, natural lang na tubig or medyo warm water lang, maligamgam lang. Ayan, pwede po sa atin. Pero po yung malamig, wag po, kasi po mabibigla yung tiyan natin eh. So pag mabigla yung tiyan, mararamdaman mo talaga na parang umaakyat yung lamig sa dibdib mo. So magpapanik ka na naman yan, 'di ba? Pag ganon. Kaya kailangan natural lang yung iinumin, wag iinom ng juice, wag iinom ng coke. Yan, wag kakain ng halo-halo. Kasi po, ang halo-halo ay may gatas at may iba't ibang uri ng halo, no, na pwedeng hindi makabuti sa pakiramdam ng ating tiyan. Ayan, mga ka-gird mates, ang gagawin nyo lang, lagi po kayo magbanyos ng tiyan nyo, tulad ng mga efficacy oil. Ayan, maganda. At marami pa pong bago ngayon sa butika na pwede ninyong bilhin ng pambanyos sa tiyan. Bukod sa efficacy oil, marami pa pong iba. Ayan na, pag magbanyos kayo, after nyo maligo, magbanyos kayo dito, papunta sa tiyan nyo, magiging magaan po yung pakiramdam nyo, masarap po sa pakiramdam. At after nun, pag magpapahinga ka na, rest ka, pero wag ka laging nagpapahinga ha. Kasi syempre, pag lagi ka nagpapahinga, wala ka ng exercise. No, pag tumayo ka, ang bilis ng tibok ng puso mo, pag bigla kang tumayo, pag lagi ka nakapagpahinga. Kaya kailangan, meron kang ginagawa, magpunas-punas ka, magwalis-walis ka, no, gawaing bahay, gawin mo pa rin, mga ka-gird mates. Kasi po, mas importante yun na e-exercise yung puso natin. Kaysa yung nakaupo ka maghapon, tas bigla kang tatayo, magkakaroon po ng abnormal heartbeat ang ating puso. Abnormal, hindi normal. Yung parang tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ganon, mga ka-gird mates, no? Siyempre, ayaw naman natin maramdaman yun. Siyempre nga, diba, matatakotin tayo dahil nga sa ating sakit, dahil nga ay nagkaroon tayo ng panic attack. Tapos yung anxiety, pag maramdaman ninyo yung ganon, syempre marami nang gugulo sa isip natin, 'di ba? Matatakot tayo, bigla na lang tayo manginginig, giginawin, no? So nababalisa, tapos yun na, hindi na natin alam kung anong gagawin dahil yun na, nagpanic attack na yan. Kaya mga ka-gird mates, ayun lang, no? Maraming salamat sa iyo, ka-gird mates, ha? At ito pa nga,